yung mga kaawa-awang empleyado na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban diyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget, sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitista at korap na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority, ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito
ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God Save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya ay nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o, ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Sapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang trinansmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po iyan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itrinansmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung 4th complaint ang kanilang na-transmit agad-agad sapagkat meron pong naunang 3 complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung 4th. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung 4th complaint. 4th nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna?
tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po yung malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin dyan. Kaya Van, sir, ano pong update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado, ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, nung Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganon, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng blankong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga halaga doon sa patlang o blanko na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, 1 beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blankong Bicameral Conference Committee report na ratified, signed, approved, and filed doon sa House of Representatives Bills and Index Service, kinakailangan pareho sila nung enrolled bill. Pag yung enrolled bill may laman, kinakailangan may managot sapagkat tapos na po yung proseso Ang gagawin na lamang doon, ipiprint na lang. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yang enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan Ang usapin dito simple, ilabas niyo yung enrolled bill, ibangga natin doon sa blankong BICAM report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Kahit yun, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mapeperpekto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency and accountability. The real issue here is, bakit ka nagpasa ng blankong Bicameral Conference Committee report? Yan ang ating sagutin. Yung mga pumirma dyan sa Bicameral Conference Committee report, pinakita namin yung listahan. Senador at kongresista, si Kimbo, Stella Kimbo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa Kongreso.
Ganyan ba kayo magpatakbo ng trabaho ninyo? Pumipirma kayo, nag-a-approve ba kayo ng isang panukalang batas na blanco? Yan ang sagutin ninyo. Hindi tayo mag-resort sa ad hominem o name calling. Hindi po tayo apektado dyan. Ang usapin dito, magpaliwanag kayo. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Pabalik-balik na kayo dyan sa Senado, pabalik-balik na kayo dyan sa Kongreso, nagkaugat na kayo dyan, umugat na yung inyong incompetence, nagpapasa pa rin kayo ng blankong final, ratified, signed, approved, and filed bicameral conference committee report. Mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Gampanan naman ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo bago kayo pumasok dyan sa trabaho bilang mangbabatas. Ito ho yung usapin ngayon, itong articles of impeachment na transmitted na sa Senado, alam ho ninyo, distraction malaki. Gusto nilang wag nating pag-usapan yung budget, bulilyaso po sila, na-corner sila, huling-huli po sila. Kitang-kita, unang sinabi, nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte. Sinong sinungaling ngayon? At nung naiipit na, iba na kwento. Wala raw pananagutan ng Executive Department. Akala ko ba fake news kami? Akala ko ba malisyoso kami? Bakit ngayon ang kwento nyo na wala kayong pananagutan at problema yan ng Legislative Department? Nagtuturoan na ho sila at habang sila ay naghigit na nagpapaliwanag, lalo po silang nalulubog at kinakain ng kumunoy na sila rin ang sarili nila ang gumawa. Kay Mike, Attorney, di ba may 10-day rule po sa impeachment filing before yan ipasa sa Senate? Means mali ang process. Yung 10-day po kasi na-override yan pag nakakakuha sila ng 1/3 na pirma. Higit nga po sa 1/3. Wala pong debate ron. Bigay na natin sa kanila yon. Kayo, nalulungkot kayo. Tama rin. Yung sinabi ni Vice President, Pangulo na tuloy tawag ko, kay Vice President Inday Sara Duterte, nakakahiya na ang estado ng ating bansa kung iahambing mo at ipapahatid mo